So, hello everyone. Good afternoon. And mag-share ko sa inyo sa mga verses nga nag-contain og demons. So, 8 ka mga verses. So, I'm sure nga dili gusto ang kaaway ani kay para dili ta mahibalo no sa kamatuoran, pero ingon ang word ni God, we must know the truth and the truth shall set us free. So, mo ni siya ang kinahanglan nato mahibaluan, mga tinago nga mga sikreto. Magpalaban tagi ay para gwapa ta guys. So, una nga verse diri nga nag-contain og several passages about demons, kay ang uban mong sa ato kay dili siya motuog mga evil spirits, unclean spirits, mga fallen angels nga nag-oppose sa mga will ni God o nagatorment sa humanity. No, mao man gini siya nga ato ang kaaway karon. So, matingala ta nga nung grabe kaayo ang ato ang pagpaningkamot, pero naagi hapon nasaba siya. Sige, padayon tabalag saba guys. Ang first nga verse, yung siya dira sa Ephesians 6:12, for we do not wrestle against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the cosmic powers over this present darkness, against the spiritual forces of evil in the heavenly places. So, kung naaman ta gituhan nga Ginoo nga naga-move sa ato ang taliwala, nagapamuhat in behalf sa atua, no, kanang nakita nato nga si Jesus naga-save kanunay kanato every time. So naapoy mga spiritual forces, naapoy mga kanang darkness, no, naapoy nagapamuhat nga kanang mga galamay sila sa kaaway, no, sa demonyo. Gipadala sila as mga demons, mga evils. Gipadala sila ni Lucifer para mamuhat pud siya sa mga tao. So kung naay mga parehas nato nga gusto kay mag-share sa word ni God, nga nagpagamit sa Ginoo, so napoy mga tao nga kung dili sila mag-serve kay God, gamiton pud sila. So actually dili gid sila ang atong kalaban, no. We are not wrestling against flesh and blood. Wala ta nakigbugno sa pinaagi sa ato ang kana makita bitaw nato, dili sila na ang atong kalaban. Ang atong kalaban kanang mo against sa atoa kana ng mga dili ingon ato, char. Dili na sila mga kaparehas natong spirit, no. So gigamhan po na sila sa espiritu sa kaaway. Sa James 2:19 ingon po siya dira, you believe that there is one God, good. Even the demons believe that and shudder. So naga-acknowledge pud ang kaaway nga naagi power si Jesus. So mahadlok na sila, walay laing pangalan nga gikahadlukan ang pangalan ni Jesus. So kung mutuo na good, ang kaaway po nagtuon, nag-acknowledge sila, no, sa gahom sa Ginoo. So ang verse na pud nga ikatulo is sa Mark 5:1 hangtod sa 13. In this passage, Jesus encounters a man possessed by a legion. Ang legion is pasabot daghan sila of demons in the region of Gerasenes. Jesus drives out the demons who enter a herd of pigs, which then run into the sea and drown. So nalumos, no, nidagan ang kanang pundok sa mga baboy. Unya nangalumos sila kay daghan kaayo og gipagawas katong na possess nga tao, gipagawas niya ang mga nagpundo dito nga mga demons, legion of demons, daghan, no. Og kato siya nagpamatuod to siya nga naagi mga demon. So nganong dili matamutuo, gikatugali sila, gisamok gali sila. Unsa na lang ka kita, no, kita gid ang murag frontliner, mga army sa Ginoo. Labi na kung naatay kanang magpagamit bitaw ta sa ato ang kung asa ta dapita na tanom, asa ta dapita kanang nagpagamit nga ministry sa music, no, mag-preach ba ka, mag-teach, unsa ang gasa nga naa sa imo. Actually tanan man no, ginasulayan ta sa kaaway. Nagahimo ang kaaway o pamaagi nga dili ta magamit, mapildi ta, muundang ta sa atong pag-alagad, maluya ta, nga dili na ta mo preach sa word ni God. It might be makasala ta din, maulaw na dayon ta mo share sa word. Okay, so sa Mateo 12:43 hangtod sa 45, when an impure spirit comes out of a person, it goes through arid places seeking rest and does not find it. Then it says, I will return to the house I left. When it arrives, it finds the house unoccupied, swept clean, and put in order.
And then it goes and takes with it 7 other spirits more wicked than itself, and they go in and live there. And the final condition of that person is worse than the first. So mo ni siya ang kadelikado sa usa ka tao nga wala nagwardyahan ang iyang kinabuhi. Sa dihang nakailata sa Ginoo, naminaw ta sa word, nagpalimpyo ta sa word ni God, na wala nato gi-maintain ang ato ang pagpakigrelasyon sa Ginoo, kinahanglan nga magpabilin yud ta dira sa dihog sa Ginoo sa iyang anointing. No, magpa-protection ta sa anointing sa Ginoo. Kung mahimo na tang vessel sa Ginoo, kinahanglan guarded kanunay atong kasing-kasing. So dili na tutugutan nga naabitaw mga kaligutgot, na mga kapungot, kabalaka ug uban pa nga mga pagbati nga dili gikan sa Ginoo nga maoy mupugong, no, maoy mubabag, maoy mahimong rason, no, nga kanang ma-unguarded ang ato ang kinabuhi unya. Imbis na nga wala na tong mga demons nga naa, mudaghan pa gyud sila kung dili ta magpabilin sa pag-alagad sa Ginoo. So kuang kita dot-dot gyud ta sa Ginoo, himuon na tong best friend si Jesus. Kay walay lain nga makatabang sa ato, makahatag sa atong protection, makatabang sa ato sa tanang higayon. Ang Ginoo lang jud, dili tao, dili bisan si kinsa, ang Dios lang. Sa Luke 10:17-20, Jesus sends out 72 disciples, and they return with joy, saying, Lord, even the demons submit to us in your name. Jesus replies, I saw Satan fall like lightning from heaven. Do not rejoice that the spirits submit to you, but rejoice that your names are written in heaven. So mo na no nga kani mga disciples ni Jesus, sila Peter, sila Paul sa una kuan kanang tinud-anay gyud nga naibunga ang ilahang ministry kay nasa life fruit of the spirit na makita ang ilahang kabag-uan silang kaugalingon. At the same time naibunga sa ilang ministry kay nagapanunod nagnunot sa makita sa ilaha ang pagpamuhat, ang pag-cast out sa demons, bisan mga patay, no, ilang ampuan, mga buta para sa ministry ba ni Jesus. So ningaan ang tinuod nga ministry, ang buhi nga ministry, ang tinuod nga daghan man jud nag-claim no nga ingon ani ang kanang ana-ana. So dili lang tataman preaching. Ang kingdom ni God is not about talking but kanang power gyud, no. There's a power, and mo na siya, nagisgot na siya about sa kanang pagkatinuod kung unsa ang kamatuoran aning demons, no, nga nag-exist ni sila, naani sila. Sa 1 Peter 5:8 ingon po siya dira, be alert and of sober mind. Your enemy, the devil, prowls around like a roaring lion looking for someone to devour. So na ako'y nakitaan ba nga nag-kuan siya, nag-share siya about sa kanang bag-o nga mga dal nga unsa na siya nga ay nang bash sa iyaha. Tinuod man na guys, dili ta basta-basta dapat alert ta, no, kay ang yawa maggamit na siya og bisag unsa, bisan pag toys lang na, no, nga may kag cute kaayo, ganahan kay ka, gi-idolize na nimo. Pwede na siya nga gamiton sa kaaway sa imong kinabuhi. So daghan kaayo og mga pamaagi ang yawa. Ora na iyaha maglibot-libot siya. It might be kawaton niya ang ato ang time para sa Ginoo, nalingaw na ta sa salida para sa ako sige na lang tan-og salida, mag Netflix. Kung dili nimo mabantayan ang Facebook nimo, taas kay ang oras dira dili nato mabantayan, pwede gid ta mabaldado, no. So trabaho na siya sa kaaway. He is like a roaring lion, kapangita siya og iyang matukob. Sa Mateo 7:8-28-34, nagisgot po din siya nga passage about sa exorcism performed by Jesus in Gadara, where 2 demon-possessed men confront him. The demons recognize his authority and he sends them into herd of pigs. No, so kanang si Jesus, naga-pray siya, nagasalig yun siya sa amahan, naga-pray siya sa kaadlawon, naga-seek yun siya kay God, nagkabalo siya nga kanang gipadala siya sa amahan. So yun siya, depend po siya. So in the same way kita po magdepend po ta sa anointing sa Ginoo, mahimutang vessel sa iyang anointing, no, sa Holy Spirit, and kaya po nato na papahawaon ang mga buhat sa kaaway, no, ang kaaway mismo, no, nga mag-submit siya sa atong authority. Kay ingon man ang Ginoo nga gihatagan ta niya og katungod to trample down snakes and scorpions.
So sa Acts 16, sa last nga verse, Paul encounters a slave girl possessed by the spirit of divination. Sa Acts 16 to 18, yeah. Paul, having become greatly annoyed, turned and said to the spirit, I command you in the name of Jesus Christ to come out of her. And it came out that very hour. No, so I declare and pray nga ang tanan nga mga demons nga nasa ato ang life, ang mga evil spirits, dili siya mag-prosper o mupahawa siya sa imuha o sa akong kinabuhi in Jesus name, ug magamit ta sa Ginoo as vessel nga makaministeryo ta sa uban ug daghan ang mga kalag nga makaila og mudawat sa Ginoo, mutuo sa Ginoo, muduol sa Ginoo, mga lagad sa Ginoo, pinaagi sa imuha og sa akong kinabuhi, which is og gid siya ato ang pinaka-ultimate nga goal o pinaka-ultimate nga purpose sa life. So mo lang to. Bye everyone.